Ngayong araw ng kagitingan, iniutos ng Pangulo na pag-aralan kung sapat ang benepisyo ng mga sundalong nagkaroon ng Total Permanent Disability. Binigyan din niya ang hindi pagpapasupil at pagpapaapi sa loob ng ating sariling bakuran. Nakatutok si Ian Cruz. Kasama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kinatawan ng Amerika at Japan sa pagunita ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan. Tila preview ng trilateral meeting ng Pangulo at ni US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Huwebes. Pero higit sa lahat, pagpupugay sa mga veteranong Pilipino at Amerikano na nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang bansa, partikular ang Bataan. Noon, laban sa mga mananakop na Hapon na ngayon ay kaalyado na ng Pilipinas at Amerika. Kaya paalala rin ito sa tatlong bansa na wag nang maulit ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa rule-based order o kaayusang nakabase sa mga alituntunin at halaga ng pagtutulungan para isulong yan. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Bumagsak man ang Bataan noong 1942, hindi tuloy ang sumuko ang maraming Pilipino noon hanggang sa matapos ang World War II. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Walang insidenteng direktang binanggit ng Pangulo, bagamat kabilang sa mga bantang hinaharap ng bansa ang pangahara sa ating mga barko sa West Philippine Sea na ikinusugat pa ng ilan nating sundalo. Kaya habang nasa Bataan, inatasan ng Pangulong Defense, Budget at Finance Departments para pag-aralan kung sapat ang benepisyo ng mga sundalong nagkaroon ng Total Permanent Disability sa line of duty. Pati gamit ng sandatahan, pinapa-imbentaryo kung sapat. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. Ang Japan, magbibigay ng barko sa Philippine Coast Guard at ilang equipment sa Navy. To provide coastal radar systems to the Philippines Navy. Likewise, Japan will be promptly realizing the provision of 5 additional multi-role response vessels to the Philippine Coast Guard. Ang Amerika, pinaghahandaan na ang pulong ng tatlong head of government sa White House. They will advance a partnership based on deep historical ties, robust economic relationships, a resolute commitment to shared democratic values, and a shared vision for a free and open Indo-Pacific. Mula sa dambana ng Kagitingan ay tinungo ng Pangulo ang turnover ng pabahay ng National Housing Authority sa Balanga, Bataan. Dinalaw rin ng Pangulo ang Renal Dialysis Center ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Mula rito sa dambana ng Kagitingan sa Bataan para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.